Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo po ay nasa Iparas kay Paras. At ito inyong lingkod, Ado Paglinawan, na nagbubungad ng pagbati para sa ating sekretary. Magandang hapon po, paring Ado. Magandang hapon naman sa ating mga minamahal ng mga kababayan na lalo pa pong nagdusa ngayon. Lalo pa pong nahirapan sa kanilang pamumuhay. Lalo na po itong may nangyaring bakbakan ngayon sa Middle East. Ang Israel at ang Iran ay nagkaroon ng gera at tiyak itong Iran ay isa sa mga bansa na napakarami na supply ng oil, no? Na langis. At tiyak na maapektuhan talaga ang ating mga kababayan rito, hindi lamang yung result ng oil prices, kundi yung dislocation din ng ating mga OFWs at mga ibang mga kababayan natin na nanirirahan na doon sa mga lugar na yan, pero maapektuhan ng matinding gera doon, mga kababayan. So, ako po ay nalulungkot na isipin ang kapakanan ngayon ng ating mga kababayan. Ano masasabi mo, paring Ado, tungkol dyan? Well, yan nga, bulusok ng pabulusok ang ating sitwasyon, Secretary. And yet, wala tayong nakikitang blue lining, ika nga, in the horizon. Parang a light that's supposed to be, seen at the end of the tunnel. Right now, we are in total darkness because of the inability for this addict president to, govern our country for the sake of uplifting the life of every citizen of this country. Kaya nga po, pahirap ng pahirap at lalo pang tumindi ang utang natin. Ito po, pakinggan natin itong na babalita, tapos hindi pa tumitigil sa pag-travel. Pupunta daw siya sa Japan para kumalap ng investment. Paano siya kakalap ng investment until such time na magiging maliwanag, nagiging mabuti ang ating economic situation, ang ating atmosphere to receive investment, tulad ng mga bureaucratic red tape, tulad ng mga corruption, tulad ng mga kung iba-ibang nakaka-discourage ng mga investor, walang saysay yung pagpunta ni Marcos doon sa ating karatig na bansa na Japan. Puro lang kabulastugan, puro lang kasunungalingan, puro lang pakitang tao itong ginawa nitong si Marcos Jr. ngayong pumunta pa sa Japan. Ito po, pakinggan natin ngayon ang sitwasyon ng ating bansa. Budget deficit reached 1.2 trillion pesos in first 11 months. Yan po ay mula nga January to November 2024, mga kapatid. 1.2 trillion pesos budget deficit. Nangangahulugan, mga kapatid, opo. Yun daw pong revenue collection natin, 4.1 trillion pesos. Yung pong 11th-month expenditure is 5.3 trillion. Kaya 1.2 trillion ang ating deficit. So we're spending so much doon sa ating kinikita. Sobra ang ginagastos natin sa kinikita. Okay. So basically po dito talaga kinakailangan magtipid, di ba? Magtipid. Magtipid sino? Dapat gobyerno. With your respect, dyan sa area na yan, pinapakita yung deficit. Ibig sabihin, we are spending more than what we earn from the sources of revenue. Ito pa,
dahil sa kakulangan, lumubo ang ating utang. Ito, pakita natin yung sitwasyon ngayon ng ating bansa. Lumubo ang utang. In the span of 3 years, yung existing debt ay nadagdagan in a span only of 3 years. Ito po, pakinggan natin itong report. Sa bagong datos ng Bureau of Treasury na halos kalahating trilyong piso ang kulang sa pondo ng pamahalaan sa unang 3 buwan ng 2025. Ayon sa isang ekonomista, dapat na itong ikabahala lalo na kung ang nakikita na namang solusyon ni Marcos Jr. ay panibagong utang ng gobyerno. Si Carla Beliana magbabalita. Sa pinakahuling datos ng Bureau of the Treasury, lumobo sa 478.8 billion pesos ang budget deficit ng gobyerno mula January hanggang March 2025. Mas mataas ito ng halos 76% kumpara sa 272.6 billion pesos noong nakaraang taon. Sa unang quarter pa lang ng taon, gumastos na ang Administrasyong Marcos Jr. ng 1.48 trillion pesos, mas mataas ng mahigit 270 billion pesos kaysa sa 1.21 trillion pesos na nagastos noong 2024. Ayon sa Bureau of the Treasury, ito ay katumbas ng 31% ng buong taong disbursement program na 6.18 trillion pesos. Bagamat sinabi ng Bureau of the Treasury na makokontrol ang fiscal deficit sa target na 1.5 trillion pesos ngayong taon. Ayon sa ekonomista na si Dr. Michael Batu, kaduda-duda ito lalo na't baon na sa utang ang gobyerno sa ilalim ng Marcos Jr. administration. Anya, mas mabilis ang paggasta ng gobyerno kaysa sa kinokolektang kita nito na nagdudulot ng patuloy na paglobo ng deficit ng bansa. At paano natin pupondohan yung deficit na yan? It's either mangungutang tayo o magbebenta ang gobyerno na naman ng kanyang mga ari-arian. Yan yung tinatawag nating privatization, Jade. No? So, ang concern talaga dito is yung sustainability ng ganitong klaseng pulisiya kasi taon-taon na lang tayong budget deficit. Ayon pa kay Dr. Batu, tila walang katapusan ang pangungutang ng gobyerno at ito'y dulot ng mahinang tax collection at kulang na kita ng bansa. Hindi natatapos-tapos yung pangungutang ng ating gobyerno kasi nga hindi tayo efficient, no? Hindi maayos yung ating pangongolekta ng buwis at hindi rin maayos yung ating pag-generate ng revenue. Kumbaga palaging kulang. Yun lang ang mga opinion ng mga economist at mga yung nakakaalam ng finance sa ating bansa. Pero mayroong saysay or mayroong inuulat tungkol sa assessment ng World Bank sa ating ekonomiya. Dahil nga dito sa mga pangyayari na lack of governance, lack of productivity, lack of other activities that would steer the economy. Ito po, pakinggan natin itong World Bank. Ito. Pasag ng World Bank ang rosy picture na ipininta ng pamahalaan ukol sa ekonomiya ng bansa. Malayo kasi ang economic figures nito sa mga target ng gobyerno. Pero paglilinaw ng organisasyon, hindi pa huli ang lahat. Narito ang agenda report ni Sujin Kim. The Philippines has recorded robust but decelerating. Malinaw ang mensahe ng World Bank. Humihina ang takbo ng ekonomiya ng Pilipinas sa gitna ng lumalalang trade crisis at tumitinding tensyon sa ibang bahagi ng mundo. Sa kanilang June 2025 Philippine Economic Update, pinasilip ng World Bank ang kanilang growth and inflation estimates hanggang 2027. Makikita na ang growth rate para sa 2025 ay malayo sa target ng pamahalaan na 6%. We have potentially higher or more persistent policy uncertainty, particularly around trade, that could result in even greater global growth deceleration than expected. Ayon sa kanilang senior country economist, bukod sa global policy uncertainty, bunsod ito ng mabagal na takbo ng exports at paghina ng mga industriya sa bansa. On the supply side, we see a deceleration in services, and given the export story, we see a deceleration in industry. Manufacturing has of course been affected by the global policy uncertainties.
Sa fiscal front, lumobo sa 7.3% ng GDP ang fiscal deficit sa unang quarter ng taon. Umaasa ang World Bank na mababalik sa tamang landas ang expenditure at mapapaliit ang deficit this year. So that's our expectation, is that the government is committed to implementing its budget and its medium-term fiscal framework. And over the medium term, as I mentioned, the key is to gradually narrow the deficit to rebuild fiscal space. Hindi lang yan, yung effect ng pagbabago ng policy ni President Donald Trump to impose tariffs all over the world, in so many countries, and tayo napakahina pa ng economy natin. Tatamaan pa tayo ng, I think, 17% tariff ang i-impose sa ating mga... Additional 7%. Oo. 10%. So, lalo pang mababaon po tayo. Pero, anong sagot ng Malacanang? Wala. Puro... Foreign travel. Yun ang sagot. Well, that's one. Pero, puro kasinungalingan. Puro salungat. Ayan. Kaya nagbumuka ng... parot itong lukaret dyan sa Malacanang. Bumukha lang pompiang. Oo. So ngayon, nasa deficit na tayo, nag-travel pa sa Malaysia, nag-travel pa sa Japan. Ito, mangangalap daw ng Pero, lalo tayong nababaon sa ekonomiya, lalo pa tayo humina ang ating mga OFW remittances, at lalo yung income from the tourism industry. Anong sinasabi ni John B. Cremulya? Ito, inamin ni John B. Cremulya tungkol sa sitwasyon ngayon ng ating bansa, na bakit hindi tayo makakalap ng maraming turista. Ito po, pakinggan natin or tingnan natin yung outright na sinabi ng Secretary ng DILG. Cremulya, tourists feel afraid in the Philippines. I truly believe that we have a beautiful country. We have the best people in hospitality all over the world. But why are foreign tourists not coming here? I have to admit it is our fault. It is the government's fault. It is the Interior Secretary's fault. People don't want to come to this country because they don't feel safe. They are afraid. There is cynicism in all the bad news that goes on here and in the political atmosphere. And killing seems an ordinary activity. People become afraid. Secretary John Vic Remulla. So, siya mismo, killing is just ordinary. Drugs has increased, pero kung tanungin mo itong bangag na Pangulo, okay lang daw yung kanyang policy na hinay-hinay, wala daw namamatay. Pero pinapakita, may mga nahuhuli na so much, hundreds of millions or even billions worth of drugs, at pinapalabas nila na, we're catching drugs. Pero pinapakita ba nila lahat yung mga nahuhuli? Ang problema kasi dito, sa loob lamang ng isang buwan, bumagsak ang tourism from South Korea ng more than 35%. Wow. Dahil parang nauuso ang kidnapping ng mga South Koreans dito sa ating bansa. Ang South Korea, number 1 tourist yan. Yes. Number 1 dito sa... They're all over the place. In fact, they have taken over mga golf courses for business and for the pleasure of their citizens in the Philippines, as well as Filipino golfers. Sa Angeles, Pampanga, ang dami-daming mga Koreano doon sa Clark. They have pero sabi nga ni Parito, ito ay humihina. So it's reflected on the pagsumpo ng kriminalidad sa ating bansa. At
walang masasabi itong PNP kasi ang Secretary of the Interior and local government na mismo ang nagsasabi na walang nangyayari sa ating bansa dahil sa mga failure of government to Tapos here comes this stupid person na nag-aksaya lang ng panahon at pera ng ating bansa, deficit na nga tayo, manghihiram na tayo, pumunta pa sa Japan para lamang magliwaliw. Pero under the guise that he is meeting people. Tingnan mo kung anong mga make-believe nitong tao na ito. His make-believe. Optics lang. Mga optics at yung kanyang mga tauhan at mga trolls sinasabi na kumarap ng magandang kaya nga nag-resign dati si Secretary of Trade anong pangalan nito? Fred Pascual kasi pinipilit na mag-announce ng yung mga pledges ay pinapa-announce na it turned into something concrete, that there are factories, that there are people hired or something, which is just a make-believe of Marcos. So, yun po ang nangyayari. So, tingnan mo po, nakipag-meeting siya sa mga businessmen as if may katotohanan yung mangyayari na pinagyayabang nila. Philippine President Marcos Jr. makes a pitch to Japanese companies to invest in the country in day 2 of his working visit to Japan. He also touted improvements in the country's tourism sector. We have this report. President Ferdinand Marcos Jr. held talks with several Japanese business companies on the second day of his working visit to Osaka, Japan. According to Malacanang, he met with executives from Kanadevia Corporation, a major Japanese industrial and engineering corporation. The president discussed with company executives the Manila Waste to Zero project, which is a solid waste management and clean energy initiative that is seen to generate thousands of jobs to Filipinos. So, puro kabuladas. As a matter of fact, if we have been keen on observing mga countries that are, well-developed, si Trump mismo, si President Trump has announced that in his meeting with the Japanese and some Koreans, they have invested billions of dollars in the United States. So why would they invest in the Philippines if they have already invested so much in the United States at they are expectant of return of investments? Paringado. Bakit ako dito magtsatsaga sa sinasabi ni Remulla na walang peace, walang security yung kanilang mga businessmen? Walang stability. So, yun ang mga bakit isusugal? Bakit isusugal? Tapos, itong gago at sinungaling sinasabi na very pleasant ang nangyari sa Japan. Para lamang ipagkalandakan sa Pilipinas na worth it yung pera na ginastos ko. Paano naging worth it? Wala. Si John B. Crimolia mismo sinasabing walang saysay ang mga tourist, walang saysay ang mga investor dahil nga sa sinasabi na niya na the atmosphere for investment in our country is so dim or so dark or so whatever, na walang encouragement for FDIs as well as tourists to come into our country. Kaya ako feeling frustrated dahil nung tanungin siya, lalo na nung magkasagupaan ng Iran at Israel, kung may epekto ito sa ating ekonomiya. Anong sinabi niya? Wala nang epektong masama yan sa ating ekonomiya. Kinabukasan, tumaas na nga yung gasolina. Napaka ek mo talaga. Nasama yung video na utal-utal siya.
So, as usual, I guess if I'm going to single out one instruction set quickly. Nakakatawa. Bangag na naman siguro yun. Ha? So, yung ba yung ating leader na magpunta sa Japan at suyuan sa mga investor, tapos utal-utal magsalita at nakakahiya sa mga Hapon na he cannot even express himself. So, paano maging salesman ito? Ha? Sinasayang mo lang yung pera, Marcos. Hindi ka ba mahiya na ganun ka magsalita o utal-utal? Ang laki ng problema niya kasi alam mo naman marketing and selling eh. Nagsisimula yan sa magandang produkto. Isa pang pangyayari noong kalakasan noong gera. At even Trump himself has already warned the people of Iran to evacuate. Sabi ni you should already evacuate Iran. Pero anong sinabi nito nung in-interview siya? Sir, ano po ba ang natin, repatriation program because of the war? Ang sabi nito, hayaan muna natin. Pabayaan natin silang mag-decide kung i-evacuate ba or mananatili sila doon. During the time of Duterte, during the time of Macapagal Arroyo, bilis. Kaya nga sumikat yun yung naging secretary ng DNR. What's his name? General Kasi si Mato. Kasi napakabilis yung repatriation. We don't care anymore kung yung mga tao na yan ayaw o hindi. But the most important thing that the leadership of this government should think is to save lives. Not to save their opportunity or income or their work, but to save lives. Kasi paano pa kung patay na yan? Nahulugan na ng mga bomba. Pero this stupid person, sabihin, hayaan muna natin sila na mag-decide for themselves. Pwede ba yun? Paring what can you say about stupidity? Lalo na ang posisyon ng Israel. Hindi nag-disclose ang Israel ng casualties. Baka naghihintay pa siya sa media na marami ng Pilipinong namatay, marami na pala. Pareha lang yan sa sinasabi niya ng bagyo. Ano ba yung sinasabi niya? Anong gagawin natin? Anong gagawin natin, John B? Anong gagawin natin? Well, sabi niya, hayaan natin. What else can we do? What else can we do? Pagka namamatay sila sa ulan at sa baha. Is that the right attitude of a leader who wants to save his people? Nung panahon ng Duterte, hindi pa nga dumarating yung bagyo. Ini-evacuate na yung mga tao. Yes. So, yun po ang problema nitong ating Pangulo. Parating nagdadrama tungkol sa at parating nagbubudol sa taong bayan. Hindi pa rin tumitigil. Tapos, nasabi na yung tungkol sa ekonomiya. Even the World Bank. And yet, nagyayabang siya na he will create reform. He will ask his people, ano ba yung mayroon siyang sinasabi na ay hindi ito biro, kung ayaw nila alisin ko sila. This is not business. This is not business as usual. Pero sinabi na ng mga ekonomista, sinabi na ng World Bank na itong economic team mo ay palpak. Pero wala kang pinalitan ni isa. Sinasabi na deficit tayo sa collection. Nandyan pa rin yung kaibigan ko na mahilig sa dalawang chicks at the same time. Yung si Prasco, bagsak lang turismo. Andyan pa rin. Prasco pa rin. So ano nangyayari? More of the same. More of the same. So, yun ang isip tuloy na kung hindi ka magpapalit, so they're doing well. So if these people are doing well, you are the one doing bad. So you might as well leave this country and let this cabinet continue their work.
Marcos alis dyan. No? You cannot be doing the same things and expecting other consequences. Wala ka namang ginagawang bago. Tapos tingnan mo ito, kung mayroong mga suggestion yung mga bagong sekretary, itong anong pangalan nito, yung Dizon, na dahil nga transportation. Aayusin yung EDSA, pinipigilan din niya. Ito, sasakay-sakay pa siya sa MRT. Tingnan natin itong kumag na to. Nagyayabang pa, tapos nagyayabang pa tungkol sa airport. For so many years I have been using this airport. It is only now that I have been taking flights every now and then, mostly once every 2 weeks or once every week. Walang improvement yung airport so far. Kasi bago lang naman You cannot expect the contractor to change it overnight. Pero anong pinagyayabang nito? Para tayong nakatula. Sabi niya, sa interview niya, tingnan mo, madalas daw siya sa MRT, sumasakay siya sa MRT. Hindi to first time na sumakay ko ng MRT. Madalas namin gamitin yung MRT. Dahil sa traffic. Mas mabilis eh. So, kami, yung pamilya ko, yung mga kaibigan ko, pagka hindi practical mag-traffic, magdadalawang oras ka hanggang Cubao, sabi namin mag-MRT tayo. Naramdaman ko yan minsan, sumakay kami ng MRT, talagang pagka nakapasok ka na, basta yung kamay mo nandito, hindi mo na magagalaw yon. So kausap ko yung mga, tapos nakadikit ko na dito. Kinakausap ko yung mga pasahero. Sabi, sir, ganyan talaga yan araw-araw. Alam ko, napaka-init, napaka-crowd. Yung init, okay pa lang yun. Wala namang problema, pawisan ng konti. Pero yung sikip, at saka yung hirap, tapos yung kahit na yung mga security check dati, kung ano na nagkaka-delay. Kaya tinanggal namin lahat. Alam mo, yung mga tinatawag na congenital liar, gumagawa ng istorya just to satisfy themselves or to satisfy those people that they are talking with or they're conversing with. So, wala talagang saysay itong tao na to. Kasi, gumagawa ng istorya. Hindi naman siya sumasakay. Never sumasakay yan ng MRT. Pero, pinapalabas niya that nakikiisa siya sa taong bayan. Pero okay, presuming na napansin mo at na singhot mo yung baho ng mga kilikili, ng mga pawis at na ano mo yung hirap na makagalaw. Pero ano ginawa mo for the last 3 years? What is your improvement in the mass transit system? Do you have any? Do you have any even just a mere plan to improve the system? We are being left behind already by Vietnam. Taiwan, ang pakaganda ng system. Indonesia, puro maayos ang mass transit dahil matatalino yung mga nagpapatakbo doon. There is corruption but very very minimal corruption. Dito, 1/3 goes to the project, 2/3 goes to corruption. Kausap ko lang minsan may isang kaibigan akong nag-birthday, paring Ado, former congressman. Siyempre, marami siyang connect sa Bureau of Customs. May mga matataas doon na mga inimbita. Anong sinasabi? Ang laki daw ng tara. Every week daw may siniset aside na pera para dyan sa taas. Kinukolekta ng leadership ng Bureau of Customs para manatili sila na sinasabi na natin noon, si Ping Lacson nag-deliver ng privilege speech na itong kasalukuyang at saka yung isa a certain bien at itong isa yung
ano ba ang pangalan nito, Rubio, sinasabi ni Lacson na ito yung mga mga kasabwat ng mga kriminalidad diyan sa Bureau of Customs. Sinabi ni Ping Lacson yan. Pero at kala natin yung binunyag ni Ping Lacson ay itong bagong administrasyon ay they were concerned about the vetting process. Pero yung mga scalawags, yung parang nilalagay sa top of the helm of this graft-ridden Bureau of Customs. So, paano tayo sa Bisaya pa yan? Paano tayo uusbaw? Kung ganito ang kalakalan ng gobyernong ito. Asa na kauswagan? Nasaan yung kauswagan? Where is the progress? So, tapos conflict siya, pinagtatawanan siya sa mga pa-inspect pa siya doon sa San Juanico Bridge. Ano masabi mo doon, pare? Sa papapil na naman siya doon sa San Juanico Bridge. Wala namang pondo. Alam mo, Secretary, hindi na siya dapat magmarohas. Kumita na yung mga gimmick na yan kay Marojas. Yung reporter naman na malapit sa puso ni Marojas, yun ang taga-punas ng puwet nito. Taga-sabi na, this guy is doing well. Ano ba naman yan? Dapat nanahimik na lang sana yan yung mga taong mga katulad niyan, dapat nananahimik na lang. Kumita na naman kayo before. I remember you were with a friend. You made money in the so-called protection program. Witness protection program. Dapat nanahimik na lang sana. Anyway, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras at i-click ang notification bell. Maraming salamat. Maraming salamat po.